Buntis? Na may kambal. Paano nangyari ito? Malinaw na sinabi niya na siya ay baog. Ang sakit ng kapatid ko ay nangangailangan ng pangmatagalang paggamot. Ang 100,000 na iyon ay napunta sa mga gastusing medikal. Hindi ko kayang suportahan ang sarili ko. Paano ko palalakihin ang isang bata? Dapat ba akong magpalaglag? Si Master Lu ay ipinanganak na baog. Tanging isang babaeng may Lucky Lotus na marka ang makapag-anak sa kanya. Ang pamilya Lu ay nag-aalok ng malaking gantimpala. Sino man ang may Lucky Lotus na marka ay maaaring maging ang batang may bahay ng pamilya Lu sa kabisera. Pero 3 taon kaming naghanap at wala pa rin kaming natagpuan. Teka, ito ay ang Lucky Lotus na marka. 3 taon akong naghahanap ng birthmark na ito. Ma'am, Ang galing, ang galing, ang galing. Maganda rin siya. May mata ang Diyos. Ang pamilya Lu ay magkakaroon ng tagapagmana. ma'am, sino po kayo? Binibini, ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Saan ka nakatira? May nobyo ka ba? Buntis at hindi kasal at kambal. Sinong iresponsableng lalaki? Ang nagbuntis sa iyo nang hindi ka pinakasalan? Ma'am, ang ama ng aking anak ay hindi pa alam na buntis ako. Ano? Hindi man lang niya alam na buntis ang babae niya? Iyan ay talagang gago. Binibini, ano ang nasa isip mo? Kung siya ay aking anak, bubugbugin ko siya hanggang umiyak siya sa nanay niya. Hoy DNG. Lin, Sunian, nasaan ka na ba? Hindi pa sapat ang 2 araw na pahinga. Bumalik ka sa hotel ngayon din. At saka, simula ngayon, ibinaba ka bilang tagalinis. Barado ang mga kabeta. Naghihintay sila sa iyo. naiintindihan ko. Babalik ako agad. DNG. Aalis na ako. Dahil ang ama ng bata ay iresponsable, papanagutin ko ang anak ko. Genj, buntis na ang babaeng ito. At gusto mo pa ring pakasalan siya ng binata? Mayroon siyang maswerteng birthmark. Ito lang ang makakapag-patuloy sa angkan ng Lu. Siya ay isang biyaya. Kailangan ko silang paghiwalayin. Siya at ang gunggong na iyon. Gawin siyang manugang ko. Bilis, siyasatin mo ang babaeng iyon. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Opo, Gen. Hindi, kailangan kong tawagan ang pilyong iyon, isang tawag. Malaki. Sundan. Swerteng kamay. Kulit. Ge, Lu? Madalas kang pumunta dito kamakailan. Nagustuhan mo na ba ang isang tao dito? Nagaantay? Tama? Sino ito? Anak, nakahanap si nanay ng asawa para sa iyo. Bumalik ka agad. Nanay? Tungkol sa mga bagay na ito, huwag mo na akong tawagan. Hindi ko kailangan iyon. Ikaw? Ikaw, Pilyo? Wala kang interes sa pag-ibig. May problema sa ulo mo. Narinig mo na ba? Nandito si Jilo. Si Liu Yanting, ang pinakamayamang tao sa Shangjing. G, Lu, Siya rin ang malaking amo sa likod ng ating otel. Hindi lang siya mayaman, guwapo rin siya. Kailangan kong magmadali. Paano kung magustuhan ako ni Jilo? Mananalo ako ng malaki. Mas malaki ang puwet ko kaysa sa iyo. Mas maganda sa panganganak. Tiyak na ako ang pipiliin niya. Piliin mo ako. Piliin mo ako. Kayo? Hindi kayo kwalipikado. Kung talagang pipili si G, Lu, ng babae, ako iyon. Tama si Dam. Ginang. Lin. Bakit kayo tatayo-tayo dyan? Si Jilu ay nasa kwarto 999. Mga staff ng serbisyo, pumunta kayo at asikasuhin siya. Ikaw din. Kulang kami ng tagalinis. ako. Bilis, bilis. Tara, kilos na. Pumunta ka sa likod. Ginoong Lu, pareho lang ang mga patakaran. 1,000,000. Pusta sa malaki o maliit. Sinong magandang babae ang maglalakas loob na lumapit? Magbukas ng round para kay Ginoong Lu? Umalis ka. Ginoong Lu, ako na ang mag-shake ng dise para sa iyo. Magaling akong mag-shake. Tiyak na matutulungan kitang manalo. Ginoong Lu, hindi lang ako marunong mag-shake ng dice. Pero may 2 malalaking dice pa ako. Ako na. Ako na. Ako na.
Umalis ka. Siya iyon. Ikaw. Halika rito. Ako. Ginoong Lu, kung kailangan mo ng mga babae, maghanap ako ng mga malilinis at ipapadala ko sa iyo. Itong klasing tagalinis ng banyo. Sabi ko. Papuntahin mo siya. Opo. Hindi ko kaya. Ako. Nagustuhan ka ni Ginoong Lu. Swerte ito ng 8 henerasyon. Pumunta ka na. Hindi ko alam kung paano. Hindi pa ako. Pumunta ka. Sabi ni Ginoong Lu, buksan, kaya buksan. Tigilan mo na ang pagtatagal. Tara na. Ang sama ng swerte na ito. 2 puntos. Sa paghagis na ito, diretsyong natalo si Ginoong Lu. 1,000,000. Isang tagalinis ng banyo. Ay tagalinis lang ng banyo. Walang kwentang bagay. Ginoong Lu. Pasensya na po. Sira na ako. Tiyak na hindi ako pakakawalan ni Ginoong Lu. Ipan mo. Buwisit. 12. Yan na ang maximum. Hindi yung 12 ang punto, si Master Lu. Niyakap niya talaga ang isang babae at tinuruan pa siya ng personal. Ang ganitong bagay ay hindi pa nangyari dati. Nanonood ba ako ng pelikula? Ang maalamat na si Master Lu na hindi humipo ng babae ay napapansin si Sun Yan. Ang galing niya. Mas magaling pa siya kaysa noong gabing iyon. Yung 2 milyon na napanalunan ko, nabawi lahat ni Master Lu. Ang galing talaga ni Master Lu. Buisit naman. Nagkaroon ako ng reaksyon sa kanya. Master Lu, may tumutusok sa akin. Si Master Lu ay hindi naman talaga interesado sa babaeng tagalinis na ito, di ba? Umalis! Tumigil sa pagtitig. May importante si Master Lu. Si. Sun Yan, hintay ka lang. Master Lu, ako. Ang gabing iyon ay aksidente. Kung hindi para iligtas ang kapatid ko, hindi ko gagawin. Aksidente. Kung naaalala ko ng tama, ikaw ay napaka-aktibo. Espesyal na sitwasyon iyon. Pero ngayon isa lang akong tagalinis. Kumusta? Sun Yan, lumala na ang kondisyon ng kapatid mong si Su Xiao. Kailangan ng agarang pangalawang operasyon. Kung hindi, nanganganib ang kanyang buhay. Ang bayad sa operasyon ay hindi bababa sa 200,000. 200,000. Dapat mong makuha ang pera sa lalong madaling panahon. Nasa operasyon na siya. 200,000. Saan ako kukuha ng 200,000? Kailangan ko ba talagang magsangguni lamang kay Ginoong Lu? Ginoong Lu, handa akong gawin ito sa iyo. Ang iyong munting laro ng mahirap makuha ay magaling. Ako.
Una kang nagmataas at tumanggi, pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Ano? Kaya, bukod sa akin, walang ibang may gusto sa'yo. Hindi ako. Ano ang gusto mo? Ang aking kapatid na babae ay nangangailangan ng pera para sa paggamot. Talagang hindi ka makasarili, ha? Ginoong Lu. Maaari ko itong gawin ng maraming beses. Hanggang sa masiyahan ka. Huwag kang umiyak, Sunian. Pumayag si Ginoong Lu na tumulong, kaya mabubuhay ang aking kapatid. Ginoong Lu, ito na ang huling beses. Ito ba ang huling beses? Ako ang magpapasya niyan. Mayroon kaming pera para sa operasyon ng aking kapatid. Ito na ang huling beses. Ayos lang ako. Aalis na ako. Ito ay report ng check-up sa ospital. Nakita ko ito. Hindi ka maganda ang pakiramdam. Hindi ako. Ilabas mo. Kahit na ang isang lalaking tulad niya ay hindi kailanman nagkukulang sa mga babae ang pagbibigay sa kanya ng anak. Ngunit siya ang ama ng bata. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Lu, may sasabihin ako sa iyo. Sa totoo lang, ako. Oy, Yanting, may sakit si nanay. Hindi na siya aabot. Umuwi ka na ngayon. nanay. Mag-uusap tayo sa ibang araw. Mag-uusap tayo sa ibang araw. Pero Lu, dapat tayo. Hindi na tayo magkikita, di ba? Mahal, ano ang gagawin ko? Nanay, hindi ka ba may sakit? Kailangan kong mag-isip ng paraan para lokohin kang umuwi. Yanting, may ipapakita akong maganda sa iyo. Tingnan mo, isang pangangatawan na minsan lang sa isang siglo, isang maswerteng birthmark. Nakasalubong siya ni nanay sa ospital, kumuha ng picture ng palihim. Ano? Dito mismo sa collarbone. Sabi ng doktor, ang ganitong uri ng pangangatawan, kapag hinawakan lang niya ang isang lalaki, mabubuntis siya. Ito ang perpektong lunas sa iyong pagkabaog. At, ang babaeng ito ay napakaganda. Siya ang perpektong bagay para sa iyo. Yanting, hinawakan pa ni nanay ang mukha niya. Tingnan mo. Hindi ako interesado, nanay. Babalik na ako sa opisina. Mga boring na bagay na ganito, huwag mo na akong tawagan para dyan. Walang kwenta ka. 28 ka na. Wala man lang babae sa tabi mo. Wala. Ang mga chismis sa labas. Hindi mo ba naririnig? Sabi nila ikaw. Ano ang sabi nila? Na hindi mo gusto ang mga babae. Na impotente ka. Impotente? Impotente ako? Buisit. Bakit ko siya iniisip ulit? Ay nako, ito. Anak, iba ka talaga. Talagang iba ka. Iniisip mo ang, sinong babae? Mamumutok na ang pantalon mo. Hanapin mo si Sunian. Opo. Yanting. Kahit sinong babae si Yanting, ang gusto niya, kailangan niyang pakasalan ito, ang maswerteng babae. Siya lang ang makapagbibigay sa akin ng apo na lalaki. Butler, alamin mo ang tungkol sa babaeng iyon, kung saan siya nagtatrabaho. Gusto ko siyang makilala ng personal. Opo, madam. Ginoong Lu, si Sun Yan ay nasa loob.
Madam, Nasa hotel na ito siya. Ang malalaking hotel ay maganda. Tingnan mo itong pribadong kuwarto. Oh, Madam, dahan-dahan lang. Binibini, buntis ka, at nagtatrabaho ka pa rin dito. Nasaan ang ama? Bakit hindi kanya sinusuportahan? Ako. Hindi ko pa siya nasasabihan. Ano, hindi mo pa sinabi sa kanya? Dahil mataas siya. Wala siyang kulang. Ang batang ito ay aksidente lang. Tagalinis lang ako ng mga banyo. Kaya may maruming pera siya? Malaking bagay? Ibig sabihin pwede siyang tumakas sa responsibilidad? Lumalayo lang siya pag nakuha na niya ang gusto niya. Bukod dito, sino pa bang mas mayaman sa anak ko? Itong babaeng ito, akin na siya. Hindi po, ma'am. Hindi naman siya irresponsable. Hindi ko pa. Huwag mong ipagtanggol. Isang lalaking tulad niya ay hindi karapat-dapat. Makinig ka sa akin. Makipaghiwalay ka sa hayop na iyan. Itong sanggol sa iyong tiyan, huwag mo nang ituloy. Bata ka pa. Marami ka pang pagkakataon. Isang gago na ayaw managot, kaya magpalaglag ka na lang. Para siya ay maging manugang ko. Pero, Naranasan ko na iyan, mahal. Hindi kita pababayaan. Isang lalaking kasing iresponsable niya ay hindi karapat-dapat sa iyo. At saka, mag-isa ka lang. Paano mo palalakihin ang isang bata? Paaralan, medikal na bayarin, pat lahat ay may bayad. tama siya. Ako lang. Paano ko kakayanin palakihin ang dalawang bata? Ma'am, salamat po. Tama po kayo. Magpapalaglag ako. Mabuting babae. Sasamahan kita. Pupunta tayo sa ospital ngayon. Diyos ko, hindi ba iyon si Sunyan? Itong mamahaling sasakyan ay isang Maybach na nagkakahalaga ng milyon. Oo, hindi siya. Hindi siya kabit ng isang tao. Di ba? Sunyan, buntis siya. Master Lu. Master Lu. Master Lu. Nandito si Master Lu. Nasaan si Sunian? Master Lu, isang basurang tulad ni Sunyan. Ano bang hinahanap mo? Siya ay isang... Tinatanong kita, nasaan si Sunian? Siya. Nandito lang siya kanina. Master Lu, huwag na kayong mag-abala. Ang babaeng tulad ni Sunyan, marumi siya. Anong ibig mong sabihin? Alam ng lahat sa hotel? Si Sunyan ay nagbebenta ng sarili. Noon, pinainit niya ang kama ng mga kliyente. Sa madaling salita, isa siyang puta at nabuntis pa siya. Buntis? Oo, walang nakakaalam kung kaninong anak iyon. Kanina lang, sumakay siya ng luxury car. Marahil ay papunta sa... Master Lu, may sasabihin ako sa inyo. Sa totoo lang, ako. Sabihin mo sa ibang pagkakataon. Ang gusto niyang sabihin noong araw na iyon, tungkol ba ito sa pagbubuntis? Hanapin ang lokasyon ni Sunian, ngayon din. Ngayon na. Opo, Ginoo. Sigurado ka bang gusto mong mag-schedule ng abortion procedure? Ako. Sigurado ako. Puno na ang appointment namin ngayon. Bumalik ka bukas ng hapon. Bukas? Hindi. Kailangan niya ng operasyon ngayon. Pero, Walang pero. Iayos ang operasyon kaagad. Bukas, ang pamilya Lu ay magdodonate ng isang gusali sa inyong ospital. Ang pamilya Lu. Anong pamilya Lu? ikaw ay... Madam Lu, hindi kita nakilala kanina. Pasensya na, pasensya na. Aayusin ko agad para sa binatang ito, na maoperahan ka agad. I-book ang VIP operating room. Kunin ang pinakamahusay na doktor at nurse. Bawasan ang panganib hanggat maaari. Oh. Gayun pa man, ang pinakamahusay na gynecologist, si Director Wang, ay naka-leave. Ang pinakamaaga niyang pagbabalik ay makalipas ang 3 araw.
Ano? 3 araw? Hindi. Ang operasyon ay dapat gawin sa lalong madaling panahon. Hindi natin pwedeng hayaang lumipad ang ibong nasa kamay natin. Ipadala ang aking private jet para sunduin siya. Ngayon na, kaagad. Oo? Sagutin lahat ng gastos. 10 beses ng consultation fee. Oo. Kukontakin ko siya agad. Huwag kang matakot. Aayusin ni tita ang pinakamahusay na doktor para sa iyo. Hindi masakit. Pagkatapos mong ipa-abort ang pagbubuntis na ito, makakapasok ka sa aming pamilya na malinis ang record para sa aking anak na lalaki na magkaroon ng lehitimong tagapagmana. Mga sanggol, pasensya na si Mommy. Hoy, may isang babaeng nagngangalang. Sunyan nakakapasok lang? Master Lu, anong dala mo rito? Oo, mayroong sunyan. Nasa 3 palapag siya. Obstetrics. Obstetrics. Miss Sue, pagkatapos ng anesthesia, magbilang hanggang 10 at matutulog ka. Isa. Dalawa. Sunyan, ay nagbubuntis ng aking anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin? 5. Mga sanggol, mahal kayo ni Mommy. Yanting. Nanay, anong ginagawa mo rito? Sinasamahan ko ang magiging asawa mo para magpa-abort. Hindi mo alam, ang lalaking iyon ay isang gago. Pinabuntis niya siya at ayaw managot. Ang lalaking ganyan ay hindi karapat-dapat magkaanak. Magiging asawa? Abortion? Abortion surgery? Sunyan. Nasaan siya? Nasa operating room. Ano, kilala mo ang babaeng ito? Yanting? 7. 8. 9. 10. Mga sanggol, pasensya na. Tigil. Mr. Lu, bakit ka nandito? Kanselahin ang operasyon. Bilisan! Sunyan, anong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Naipalaglag ang anak ni Lumanting. Ang sanggol ko, Nandito pa. Mr. Lu. Binasa ko ang medical records mo, kambal. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako, Ang pinakamabilis na resulta ng paternity test, hindi pa handa hanggang bukas ng umaga, kung talagang mga anak ko sila. Pananagutan ko, Mr. Lu, hindi ako nagsisikap na kumapit sa'yo. Mr. Lu, may problema sa proyekto. nakuha ko. May mga gagawin ako ngayon. Magpahinga ka rito. Sunduin kita bukas. Anong ibig sabihin ni Mr. Lu sa pagsasabing pananagutan niya? Kumusta? Miss Su, ang kapatid mong si Su Xiao ay matagumpay ang pangalawang operasyon. Maganda ang kanyang paggaling. Pwede na siyang lumabas ngayon. Talaga? Ang galing. Pupunta ako ngayon para sunduin siya. Xiao, kakalabas mo lang sa ospital. Dahan-dahan. Relax lang. Ang lala ng kalsadang ito. Ang mga sapatos na ito, binili ko lang sa utang. Ang pinakabagong estilo.
3,000 piso. Sao, pwede bang tumigil ka sa pagbili ng mga bagay-bagay sa utang sa lahat ng oras? Mag-ipon ka ng pera. Oh, puso ito. Hindi mo maiintindihan. Pero, ate, saan mo nakuha ang napakaraming pera para sa operasyon ko? May, nahanap kang sugar daddy? Hindi ko ginawa. Ano yan sa'yo? Iki ba yan? Hindi yan. Ikaw, ang reaksyon mo ha? Huwag mong sabihin na buntis ka. Buntis? Naalala ko si Sunyan ay hindi pa kasal, di ba? Buntis bago ikasal. Alam ko na. Wala siyang kwenta. Oh, sabihin mo pa. Sa mukha niyang parang pokpok. Malamang sa syudad, ilang lalaki na ang sumira sa kanya. Oy, narinig ko, itong si Sunian, nagtatrabaho sa isang hotel sa syudad. Malamang, binibenta niya ang sarili sa hotel. Hindi totoo yan. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Kayo, mga taga-probinsya, ano ang alam nyo? Ang pag-akyat sa social ladder ay isang kasanayan. Sao, paano mo nasabi yan? Ano ang ikahihiya mo? Pero, huwag kang magpakasal sa isang mahirap na talunan. Ikwento mo sa akin. Sino ba ang lalaki? Mayaman ba siya? Master Lu, lumalabas na ang resulta ng DNA test. Ang anak ni Miss Sunian iyo. Nasaan si Sunian? Master Lu, nag-check out na si Miss Su sa hospital. Umalis na siya. Sabi niya susunduin niya ang kapatid niya. Hanapin ang address ni Sunian. Ngayon. Agad-agad. Sige na ate, sabihin mo na. Sinong sugar daddy ang nakuha mo? I-refer mo rin ako. Tayong magkapatid, yumaman tayo ng sabay. Xiao, paano ka naging ganito? Kung hindi dahil sa mga bayarin mo sa ospital, hindi ako. Bakit ka sumisigaw sa akin? Ang may hiki hindi ako. Ikaw. Ito ang kotse ni Master Lu. Bakit siya nandito? Ang ganda ng kotse. Nakita ko ito sa isang short drama. Ang tawag ay May Bok. Milyon-milyon iyan. Isang malaking amo na ganyan, paano siya makakapunta sa ating slum? Oh, may hinahanap ba siya? Sino ang maswerteng iyon para makapangasawa ng mayaman? Ate, itong malaking amo? Para sa'yo kaya siya nandito? Yumaman ka na. Talagang yumaman ka. Kung makita ng lahat si Master Lu na pumunta para sa akin, mapapahiya kaya siya? Xiao, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi siya para sa akin nandito. Umuwi ka na sa akin. Bakit ako uuwi? Gusto kong makita iyong malaking amo. Paano kung magustuhan niya ako? E di, mananalo ako ng jackpot at magiging phoenix. Xiao, bakit ka naging ganito? Pera lang ang iniisip mo. Sumama ka sa akin pauwi. Hindi ako sasama. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Umuwi tayo. Bitawan mo ako. Hindi. Tingnan mo iyong lalaki. Ang gwapo niya. Ate, ito ba ang mayaman na kumakapit ka? Mayaman at gwapo? Nakatingin ako sa kanya. Kailangan mo siyang ibigay sa akin. Xiao, tumigil ka na sa kakulitan. Tara na. Lumayo ka sa akin. Umuwi ka na. Ayaw ko. Lumayo ka. Bakit hindi ka nakikinig? Takbo ng takbo kung saan-saan. Master Lu, pasensya na. Sinundo ko kasi ang kapatid ko. Amo, tingnan mo ako. Mas bata ako sa ate ko. At mas maganda ang katawan ko. Hindi mo ba ako i-consider? Mas marunong akong magpasaya ng lalaki kaysa kay Sunyan. Mga bodyguard. Ah! Sumakay ka na. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Umuwi ka sa amin. Bitawan mo ako. Bitawan ninyo ako. Ate, isama mo ako. Ate! Pasensya na, ang sasakyan ni Master Lu ay para lang kay Miss Sunian. Ano? Tingnan mo. Ang dinadala mong sanggol ay anak ko. Pasensya na, Master Lu. Hindi ko alam na mabubuntis ako. Aalagaan ko. Ito ng tahimik mag-isa. Sabi ko,
Pananagutan kita. Pananagutan. Sunyan, magpakasal tayo. Ano? Kasal? Si Mr. Lu, ang pinakamayamang tao sa Shangjing. Sa isang tagalinis na tulad ko magpakasal. Hindi ba ako pwede? Siya, mabango. Mr. Lu. Nagbibiro ka. Ako, si Luyanting, hindi nagbibiro. Pirmahan mo ito. Para sa lihim na kasal sa akin. Sa loob ng 1 taon. Diborsyo, pagkatapos mong manganak, bibigyan kita ng 500 milyon. Bilang kompensasyon. 500 milyon? Ano? Hindi sapat. Kung hindi sapat, pwedeng dagdagan. Ang pamilyang Lu ay hindi nagkukulang sa pera. Hanggat pinakasalan ko siya, ang sanggol ay isisilang ng ligtas. Chen Feng, diretso sa Civil Affairs Bureau. Para kumuha ng sertipiko. Ano? Kumuha ng sertipiko ngayon? Hindi ba ito masyadong mabilis? Hindi pa ako handa. Maghanda para saan? Rehistro lang. Hindi naman ito ang gabi ng kasal. Mr. Lu, Civil Affairs Bureau? Tama? Naunawaan ko, Mr. Lu. Si Mr. Lu ay sa wakas ay magpapakasal na. Mas mabuting magmadali bago ang magiging Mrs. Lu, magbago ang isip. Ngayon, kayong dalawang magkasintahan. Handa na para sa litrato. Nobya, lumapit pa sa nobyo. okay ba ito? Medyo malapit pa. Napakahusay. Hawakan mo. Handa na. Narito ang inyong mga sertipiko ng kasal. Binabati kita. Sa totoo lang, pinakasalan ko si Mr. Lu, ang pinakamayamang tao. Wow, napakalaki at marangya. Ito ba ang tahanan ng mayaman? Maligayang pagdating, Ginoo at Ginang. Mabait na babae. Narinig ko kay Yanting. Hindi ko akalain na ang dinadalang bata mo ay mula sa pamilya, Lu. Isipin mo, muntik ko nang ipa-abort ang sarili kong apo, pinalaglag. Sige, magluto ng pugad ng ibon. Huwag, magluto ng ginseng. Ilabas lahat ng pinakamagagandang tonic. Opo, Ginang. Tita ako. Tawag mo pa rin sa akin ay tita? Tawagin mo akong nanay. Nagprepara si nanay ng regalo para sa iyo. Ang mga gold bars, titulo ng lupa, at mga susi ng mamahaling sasakyan ay para sa iyo lahat. At ito, ang mga bagong koleksyon mula sa lahat ng pangunahing brand ng alahas. Pinapunta ko rin ang isang tao na magpadala ng mga ito mula sa Paris. Ito ay isang pamana na partikular na ipinapasa sa panganay na manugang na babae ng pamilya Lu, top grade na IC Jadeite. Ito ay walang katumbas na halaga. Simula ngayon, lahat ng ito ay sa iyo. Tita, hindi, nanay, ito ay napakamahal. Hindi ko ito matatanggap. Ikaw ay miyembro na ng pamilya Lu. Dinadala mo ang aking pinakamamahal na apo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mumurahing bagay. Mabuting manugang, umupo ka muna. Kukuha ako ng sopas para sa iyo. Ginoong Lu, ang mga bagay na ito ay napakamahal. Hindi ko sila matatanggap, dapat magpakuha ka ng tao para itago ang mga ito. Ibinigay ni nanay ang mga iyan sa iyo, kaya itago mo na lang. Kung gayon, itatago ko ang mga ito para sa pamilya Lu hanggang sa diborsyo sa 1 taon. At pagkatapos ay ibabalik sa tunay na asawa ni Ginoong Lu. Ang damit na ito ay sobrang lantad. Ginang, ito ang matandang ginang na espesyal na inihanda para sa iyo. Isang sutla na pambahay. Sabi niya, komportable ito para sa pagbubuntis. Masyadong mababa ang neckline. Ginang, kasal na po kayo ng binatang Ginoo. Ano ang dapat katakutan? Sino ang pumili ng damit na ito para sa iyo? Sobrang sexy. Ginoong Lu. Si nanay. Alis na ako. Saan? Matutulog ako sa kabilang kuwarto. Sa kabilang kwarto. Hiwalay na kama sa unang araw ng kasal. Gusto mo bang malaman ng buong mundo na peke ang kasal natin?
Umakyat ka rito. Ano? Gusto mo bang buhatin kita? Hindi na, salamat. Noong unang panahon, may isang maliit na tupa sa gubat. Ito ay may balahibo na purong puti. Ano ba yan? Tuwing nakikita ko siya, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Saan ka pupunta? Banyo. Matulog ka na ulit. Bakit naman si Ginoong Lu maliligo sa gitna ng gabi? Ang kakaiba talaga ng mga mayayaman. Lu Yanting. Yung lalaking sumundo kay ate kahapon yung taong iyon ay ang pinakamayamang tao sa Shangjing. Number 1 sa Forbes. Yung huli ni Sun Yan ay si Master Lu pala. Anong espesyal sa kanya? Janitor lang siya na naglilinis ng palikuran at siya pa ang magiging Mrs. Lu? Su Xiao, 2 linggo ng overdue ang renta mo. Kung hindi ka magbayad ngayon, lalayas ka, iimpake mo gamit mo, at umalis. Kuya Wang, pwede bang bigyan mo pa ako ng ilang araw? Hihingi ako ng pera sa ate ko ngayon din? Wala akong pakialam sa ate mo, o kung anuman. Kung hindi ko makita ang pera ngayong gabi, papalitan ko ang mga kandado. Iisa lang ang nanay namin. Bakit siya ang nakadikit sa mayaman? Nag-e-enjoy sa karangyaan habang ako'y hindi makabayad ng renta. Mas bata ako kay Sunian, mas maganda sa kanya. At mas magaling manlalaki. Dahil nakapasok ang ate ko, makakapasok din ako. Madam, ako na po? Hayaan niyo akong magpunas ng mesa. Huwag po, huwag. Sabi ng binata at ng matandang ginang, ang pinakamahalaga sa inyo ngayon ay alagaan ang pagbubuntis. Ang mga mabibigat na gawaing ito, ipagkatiwala nyo na lang po sa amin? Mula pa noong bata ako, sanay na ako sa iba't ibang mahihirap na trabaho. Biglang sasabihing walang gagawin, talaga namang nakakabahala. Parang panaginip ang lahat ng ito. Sa isang taon, matatapos ang panaginip, yata. Madam May, isang nagpakilala na kapatid niyo raw ay nandito para makipagkita sa inyo. Ate. Ate, pinaalis ako ng landlord ko. Wala akong mapuntahan. Xiao Xiao. Paano naman pinaalis ka ng landlord? Hindi ko kayang bayaran ng upa. Kalahating buwan na akong late sa renta. Ate, pwede ba akong tumira sa inyo? Ito ay bahay ng pamilya Lu. Wala akong karapatan magdesisyon. Ate, Mrs. Lu ka na ngayon. Ang laking bahay na ito, isa lang namang dagdag na tao? Sinasabi mo bang ngayong yumaman ka? Wala ka nang pakialam sa sarili mong kapatid? Ako. Dahil hinahamak mo ang kapatid mong mahirap at ikinahihiya mo ako, aalis na ako. Kahit magtrabaho ako sa club o magbenta ng inumin sa bar, hindi na ako hihingi ng tulong sa'yo. Hoy, Xiao Xiao. Xiao Xiao, huwag kang padalos-dalos. Hindi ko sinabing iiwan kita. Maupo ka muna. Tanga, alam kong lalambot ka. Ang laking bahay na ito, ganito pala ang buhay. Mayaman? Ano ito? Ang bango naman. Hoy, ito ay pinakamataas na uri ng pugad ng ibon espesyal na inihanda ng binata para sa madam. Ikaw. Okay lang. Hayaan mo siyang kainin iyan. Ate, ang yaman mo na ngayon, bakit hindi mo ako agad sinundo? Hindi maganda iyon. Xiao Xiao, uulitin ko. Lahat ng ito ay pag-aari ng pamilya Lu, hindi sa akin. Alam mo, tawagan ko muna si Mr. Lu. Kung pumayag siya, pwede kang manatili muna rito. Oh, Mr. Lu, narito ang bagong proposal. Si Sunyan, bakit niya ako tatawagan? Dahil ba wala ako? Hindi ba siya masanay? Ngumiti si Mr. Lu. Ang galing! Mukhang maaaprubahan ang proposal. Hoy, niyan. Mr. Lu, may hihingiin sana ako. Ito ang unang beses na may hiningi siya sa akin. Sige, magpatuloy ka. May kapatid ako. Pinalayas siya ng landlord, pwede ba siyang tumira sa amin?
Sandali. Para sa ibang tao niya ako hiningian. Hindi maganda. Bakit tumigil sa pagngiti si Mr. Lu? Ganitong maliit na bagay, ikaw na ang magdesisyon. Gawin mo ulit. Opo, Mr. Lu. Xiao, pumayag si Mr. Lu. Ihatid na muna kita sa guest room. Alam ko na, ikaw ang pinakamahusay, ate. Ang laki ng kwartong ito. Gusto kong matulog dito. Xiao, ito ay kwarto ni Mr. Lu. Ate, kaya ba ikaw? Natutulog kasama si Mr. Lu? Uwa. Sunyan, teka lang, papalayasin din kita. At lilipat ako ng patas. Xiao, ito ang pinakamagandang silid panauhin. Dito ka muna pansamantala. Ma'am, inaanyayahan ka ng ginang na mamili. Naghihintay ang kotse sa labas. Xiao, magpahinga ka muna. Kailangan kong lumabas. C8. Lahat ito ay mamahaling haute couture. Mas maganda ako sa mga ito kaysa sa kanya. Ang mga kosmetikong ito, ang isang bote ay nagkakahalaga ng kalahating taong upa. Mula ngayon, lahat dito ay magiging akin. Ang bahay, ang mga damit, ang mga kosmetiko, at si Master Lu. Dito natutulog si Master Lu, di ba? Amoy lalaki ito. Nasaan si ma'am? Master, kasama niya ang ginang. Namili sila. Babalik siya agad. Master Lu, bumalik ka na. Ikaw siguro ang kapatid ni Sunyan. Ji Lu, ako si Su Xiao. Nagkita tayo sa may pintuan ng baryo noon. Sinong nagpahintulot sa iyo na pumasok sa master bedroom? May tao. Palayasin siya. Palitan lahat ng kumot at sapin. Opo. Wag. Teka. Pakawalan mo ako. Ji Lu, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Sao. Anong nangyari? Ate, nakapasok ako sa maling silid ng hindi sinasadya. Si Ji Lu, siya. Sinigawan niya ako at pinapalayas ako. Ji Lu. Nakahiga siya sa ating kama, nakaganyang damit. Ate! Talagang hindi ko sinasadya. Napakalaki ng silid na ito. Hindi ko matukoy kung aling silid iyon. Akala ko kama ko iyon. Kaya nahiga na lang ako. Ji Lu. Si Xiao, hindi niya sinasadya. Una niyang punta rito. Hindi pa siya pamilyar sa mga silid. Patawarin ninyo siya. Dahil kapatid mo siya, hindi ko siya sisisihin. Xiao, si Ji Lu ay may OCD. Huwag kang humawak ng kanyang gamit ng walang pahintulot. Naiintindihan mo ba? Akala ni Sunyan galit ako dahil sa pagka-obses ko sa kalinisan. Ang hirap talaga ng taong si Lu Yanting. Pero, at least tanga si Sunyan. Ji, Lu, maaga o huli, magiging akin ka. Ji Lu. Pasensya na po sa nangyari ngayon. Lagi kasing spoiled si Xiao mula bata. Wala siyang alam. Sana, wag ninyo siyang sisihin. Halika rito. Dahil alam mong mali ka, saka mo gawin ang tama sa pamamagitan ng gawa. Ji Lu. Ate. Nian, pwede ba akong matulog sa iyo? Hindi ako makatulog mag-isa. Mula noong bata pa tayo, lagi tayong magkatabi sa kama. Ako. Nian, ngayong may asawa ka na, ayaw mo na ba sa akin? Ang saya natin dati.
Sabay kumain, sabay matulog, lahat pinagsasaluhan. Ngayong may Master Lu ka na, ayaw mo na ba sa akin? Parang ang mental age mo ay nasa pagkabata pa rin. Kailangan mo ng kasama para matulog. Master Lu, iba ako kay Nian. Siya ay mas independyente. Mahiyain ako mula bata pa. Takot sa dilim. Kailangan ng mag-aalaga sa akin. Ito ang tawag ni nanay sa Mean Girl sa mga short drama na yon. Pakiusap Master Lu, payagan mo si Nian na matulog sa akin ngayong gabi. Basta't magkahiwalay sila matulog, makakilos na ako. Ngayong gabi ang susi. Master Lu, Master Lu, hindi naman. Gusto mo ba akong matulog kasama? Hindi tama iyan. Magagalit si Nian. Ikaw? Saka? Karapat dapat? Ang taong ito ay nakakatakot. Master Lu, baka dapat akong matulog sa kanya isang gabi. Kung tutuusin, kapatid ko siya. Kung matutulog ka sa kanya, sino ang matutulog sa akin? Asawa mo pa rin ako. Matulog. O gagawin kitang masyadong pagod para matulog. Luyanting, bulag ka ba? Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa babaeng yan, na si Sun Yan, na tagalinis ng banyo? Hindi ako naniniwala. Sinong lalaki ang hindi mahilig magloko? Sa harap ni Sun Yan, nagpapakababae siya. Pero kapag tayo lang dalawa, kapag natikman mo na ako na ang bagong madam ng pamilyang Lu. Nasaan ang madam? Naguulat po, Ji Lu. Pumunta ang madam para bisitahin ang matandang babae ngayon. Natuwa ang matanda, kaya pinatuloy niya siya. Babalik siya bukas. Magmaneho ka para sunduin siya bukas ng umaga. Opo. Ji Lu. Talagang hindi mo kaya nang mahiwalay sa madam kahit saglit? Bayaw, hindi ka ba pagod sa pagtatrabaho ng ganito kahuli? Nagbuhos ako ng lafite para sa iyo at ginamitan ko ng espesyal na paraan para ihanda ang alak. Paano nagkakaroon ng madam ng kapatid na napakamapagkunwari? Kakalabas lang ng madam at pumunta siya para agawin ang lalaki nito. Lumabas ka. Bayaw, huwag kang masyadong malamig. Uminom ka, magpahinga. O kundi, maaaring maapektuhan ang kalusugan mo. Paano kung hayaan mo akong tumulong sa iyo na alagaan ang sarili mo? Maliit na mapanlin lang, ang lalaking tulad ni Ji Lu ay nakakita na ng lahat ng uri ng babae. Sinubukan mong akitin si Ji Lu, malayo ka pa. Sino ang nagpapasok sa iyo? Ji Lu, gusto ko lang alagaan ka. Dahil wala ang kapatid ko, naisip kong ako na ang mag-alaga sa iyo. Chen Feng, Opo. itaboy mo siya. Kung mangahas pa siyang lumapit sa pag-aaralan, ikaw rin ay lalabas kasama niya. Bayaw, pakinggan mo ako. Tigilan mo na. Alam mo na siya ang bayaw mo. Luyanting, kung hindi uubra ang malambot na paraan, gagamitin ko ang matigas. Hindi ako naniniwala na tapat ka talaga kay Sun Yan. Ginang, bumalik ka na sa wakas. Habang wala ka kahapon, ang batang Panginoon ay iniisip ka buong gabi. Master Lu, mamimiss ako. Gusto mong mawala ang dila mo? Kumain muna tayo. Kumain ka pa. Masyado kang payat. Ang baywang niya, parang pwedeng maputol kung hahawakan ko ng mahigpit. Salamat, Master Lu. Master Lu, mukhang iba ka na ngayon. Mas banayad. Ano na naman? Ngayon, tuwing kumakain ako ng karne, parang masusuka ako. Pero hindi ko pwedeng sayangin ang kabaitan ni Master Lu. Kung ayaw mo, huwag mong kainin. Pero, masasayang lang. Ako na ang bahala. Master Lu, hindi ka ba maselan? Hindi ka nagbabahagi ng kubyertos kahit kanino. Si Master Lu, na hindi humahawak sa mga babae, ay sa wakas ay sumuko na sa isa. Ang pamilya Lu ay malapit ng magbago.
Bakit? Bakit si Master Lu? Napakabait kay Sunyan. Lahat ng ito dapat ay akin. Master Lu, hindi mo akalain. Nalalagyan ko ng gamot ang kape mo. Makukuha kita kahit ano paman. Mr. Lu, ang iyong kape. Ang kape ngayon sobrang-sobra ang pagkakaroast, medyo mapait. Gusto mo ng candy? Candy. Ikaw ba ay kasing tamis nito? Mr. Lu, ano bang sinasabi mo? Oh my God, Mr. Lu ay nagsabi lang ng isang cheesy na pickup line. Ate, kailangan kitang kausapin ng mag-isa. Saw, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Si Mr. Lu ay sobrang naiinip na. Madam, iniwan mo lang si Mr. Lu dito? Nanaginip ako kay Mommy kagabi. Noon, ginastos ko ang pera pambuhay kay Mommy, kaya siya namatay. Binigyan kita ng pera. At paulit-ulit kong sinabi na ibayad para sa operasyon ni Mommy. Bakit hindi mo ginawa? Pasensya na ate. Matagal ko nang gusto ang bag na ito. Akala ko okay lang kung isang araw mahuli. Hindi ko inaasahang biglang, si Mommy. Alam kong mali ako. Pero hindi ko kayang harapin si Mommy. Ate, pwede bang ikaw na lang ang bumisita sa libingan ni Mommy? Pagkatapos mamatay ni Mommy, kami na lang ng kapatid ko. Pagkatapos ng lahat, siya na lang ang pamilya ko. Mr. Lu, kailangan ko lumabas. Isama mo ang driver. Salamat, Mr. Lu. Dam, bakit ako nahihilo? Ano? Mali? Ginoong Lu? Ngayon, tayo na lang dalawa. Aalagaan kita ng mabuti. Sa bagay na ito, mas magaling ako kaysa kay Sunyan. Natanga. Ang telepono ko. Nakalimutan ko. Naalala ko, sa tingin ko naiwan ko sa kwarto. Niyan. Sa ganitong pagkakataon, iniisip mo pa siya? Umalis ka. Hindi ka man lang makagalaw? Paano mo ako mapapaalis? Ginoong Lu, sa akin ka na agad. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo, ate? Bakit ka bumalik? Hindi maganda ang pakiramdam ni Kuya. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Niyan. Dinrug niya ako. Ang kailangan ni Kuya ngayon ay ako. Alam mo ba kung paano ito kontrahin? Ikaw. Ako ang asawa ni Mr. Lu. Siyempre, alam ko kung paano ito kontrahin. Naglakas loob ka bang saktan ako? Buong buhay ko, hindi mo ako sinaktan. Dahil sa buong buhay mo, pinagbibigyan kita, kaya lumaki kang gusto mong makuha ang lahat. Ngunit kung may isang bagay na hindi mo dapat ginawa, ito ay ang pagdudroga kay Mr. Lu. Guwardiya. Palayasin siya. Ikaw! Mabilis, tawagan ang doktor. Opo. Huwag kang umalis. Nandito ako. Ma'am, binigyan siya ng malakas na pampagana. Tanging. Pisikal na paglalapit lamang ang makakapagpawala nito. Kung hindi, sasabog ang kanyang mga daluyan ng dugo at malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Napakabuti niya sa akin. Sa lahat ng lohika at damdamin, dapat ko siyang iligtas. Naiintindihan ko. Maaari ka nang umalis.
Hindi na kailangan, Master Lu. Totoo iyan. Kami ay isang kontrata ng kasal. Sunyan, hindi mo ba itinuturing ang sarili mo bilang Mrs. Lu? Anong klaseng Mrs. Lu talaga? Sino kaya ang makakapagpagalit kay Master Lu ng ganyan? Parang isang batang nagtatampo. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Paano si Susyaw na iyon? Para sagutin si Master Lu, siya ay nakakulong sa lobby sa ibaba. Nakakulong buong araw, umiiyak at sumisigaw para makita ang batang mistress. Yung gamot kahapon. Inilagay mo. Bayaw ako. Hindi ako ang bayaw mo. Kaladkarin siya palabas dito. Bawal na siyang bumalik sa bahay ng Lu. Hindi. Ate, iligtas mo ako. Ako ang tunay mong kapatid. Manonood ka lang? Umalis ka na. Sunyan, malinaw na. Mas mababa ka sa akin sa lahat. Hindi ka kasing ganda ko. Hindi rin kasing ganda ang katawan mo. Ni hindi mo kayang pasayahin ng lalaki. Bakit? Bakit ikaw ang ginang at ako ang pinalayas? Dahil hindi ko naisip na gumamit ng droga para agawin ang lalaki ng iba. Palabasin siya. Sunyan, akala mo panalo ka na? Sinasabi ko sa'yo pagsisisihan mo ito. Bitawan mo. Pakawalan mo ako. Nahihina ka. Hindi ko lang alam kung bakit naging ganito siya. Ang ilang tao ay hindi karapat-dapat sa iyong luha. Sunyan, maghintay ka lang. Ang card ni Master Lu para kay Sunyan. Ate, hindi ka naman marunong mag-enjoy. Bakit mo na lang ako magastos para sa'yo? Buti na lang ninakaw ko ito. Unlimited black card. Ma'am, limited edition ang mga bag na ito. Mahal na mahal ang mga ito. Pakitingnan po. Ito, at ito. Gusto ko lahat. I-swipe mo. Siyempre, ma'am. Matagumpay ang pagbabayad. Kaya, ito pala ang pakiramdam kapag ikaw si Mrs. Lu. Sunyan, sumasama ka sa Ice King na iyan. Anong silbi? Ginagastos ko ang pera ni Lu Yanting para bilhin lahat ng gusto ko. Ito ang buhay. Ginoong Lu, ito ang itim na card na ibinigay mo sa batang ginang. Ang itim na card na iyan, gumastos siya ng sobra ng sabay-sabay. Ito. Sa wakas, ginastos niya ang pera ko. Ibinigay ko sa kanya ang itim na card noon pa man. Ayaw niya itong hawakan. Ngayon ginagamit na niya. Progreso. Pero sobra naman ito. Gumastos siya ng mahigit 10 milyon ng sabay-sabay. Bilang babae ni Lu Yanting, ang paggastos ng 10 milyon ay wala lang. Tama. Kahanga-hanga. Sunyan, ginastos mo ang pera ko. Ibig bang sabihin na sa puso mo ako? Kumusta, Binibini? Ang ganda ng set ng pajama na ito. Ipak na. Binibini, ang set ng pajama na ito ay para sa lalaki. Ano naman kung para sa lalaki? Mag-iingat ako ng gigulo at papasuotin ko sa kanya. I-charge. See, Pajama para sa lalaki? Bumili si Sunyan ng pajama para sa lalaki. Tama. Ang misis, bakit siya bibili ng gamit para sa lalaki? Naiintindihan ko. Siguro regalo iyan para sa iyo. Binibigyan niya ako ng regalo. Talaga. Ginong Lu,
Mukhang natauhan na ang misis. Alam na niya kung gaano mo siya tinatrato ng mabuti. Kaya, Chenteng, eto, ano ang nasa schedule ngayong gabi? ngayong gabi, may pulong para sa kasunduan ng lupa para sa isang lupa na nagkakahalaga ng 1.2 bilyon sa timog ng syudad. Kanselahin lahat. Oh, Ginoong Lu, pupunta ka sa bahay para samahan ng misis? Ginoong Lu, bumili ang misis ng pajama para sa iyo. Di ba gusto kanyang magmodelo para sa kanya? Hindi. Alice, Oh, alis na. Sunyan. Sa wakas, nagmamalasakit ka sa akin. Ano ito? Ma'am, ito ay isang pampakalmang sachet. Naglalaman ito ng lavender at balat ng mimosa. May epekto itong pampakalma. Mabango nga. Si Master Lu ay nagtatrabaho ng husto. Siguradong marami siyang stress. Kaya bakit hindi ako magtahi para sa kanya? Pwede mo ba akong turuan kung paano gawin? Ma'am, kayo mismo ang gumawa. Gusto kong gumawa ng isa at ibigay kay Master Lu. Kung malaman ni Master Lu, magiging sobrang saya siya. Ma'am, ang mga tahi na ito, kailangang mas mahigpit para hindi malaglag ang mga halaman. Ma'am, okay lang po kayo? Ayos lang ako. Ituloy mo ang pagtuturo sa akin. Ma'am, ang bait ninyo kay Master Lu. Kung si Master Lu makakuha ng sachet na ito, malamang hindi siya matutulog sa gabi. Hahawakan lang niya at tititigan. Sana magustuhan ni Master Lu. Master Lu. Master Lu. May regalo ako para sa iyo. Bumili ka ba sa akin ng pajama? Dapat ba akong magkunwaring hindi ko alam at magulat? Ito para sa iyo. Ano ito? Hindi ka ba bumili ng pajama para sa akin? Isang pampakalmang sachet. May mga halaman sa loob. Ilagay mo sa tabi ng unan mo, tutulong sa iyo na makatulog ng mas maayos. At ang pajama? Anong pajama? Hindi ka ba bumili ng pajama para sa lalaki? Wala akong biniling pajama. Ang mga damit mo ay pawang custom made. Masyadong mahal. Hindi ko kayang bayaran. Hindi mo kayang bayaran? Maliwanag na gumamit ka ng black card at gumastos ng 300,000 para sa pajama ng lalaki, kung hindi para sa akin. Para kanino? Sinong ibang lalaki? Matulog ka ng maaga. Ano ang problema sa kanya? Hindi ba niya gusto? Oo, tama ka. Ang isang lalaking tulad ni Master Lu ay maaaring magkaroon ng kahit anong gusto niya. Bakit niya papansinin ito? Pajama? Pajamang seda para sa lalaki. Iyan ay isinusuot mo sa balat mo. Nagpakahirap siya upang pumili ng regalo para sa ibang lalaki. Ako ang kanyang lehitimong asawa. Master Lu, baka ang batang ginang ay ibinigay lang sa isang kaibigan? Kaibigan? Ibig mong sabihin sa paningin niya, mas mababa pa ako sa ordinaryong kaibigan. Master Lu, kung ginagalit ka ng batang ginang, bakit ako ang sinisigawan mo? Hindi masama. Ito ay halamang pampakalma. Alam niya na nahihirapan akong matulog. Kalimutan mo na. Kukunin ko ito ng atubili. Master Lu, balak mo ba na dalhin ito? Ang sachet na ginawa ng batang ginang. Matulog kasama iyan ay tiyak na mabango. Kalokohan. Maghanap ako ng basurahan at itatapon ito. O ibigay mo sa akin. Itatapon ko para sa iyo. Sumusumpa ako. Itatapon ko ito ng malayo. Wala sa paningin, wala sa isip. Umalis ka. Siye. Si Master Lu ay matigas ang ulo muli. Iba ang sinasabi, iba ang ibig sabihin. Kaya pala siya ay nagsosolo sa mga taong ito. Ang mga pajamang iyon para sa lalaki. Ano ba talaga ang nangyayari? Karaniwan sa oras na ito, si Mr. Lu ay darating sa tamang oras upang magkwento sa sanggol. Bakit hindi siya dumating ngayon? Baka, galit pa rin siya dahil sa sachet. Assistant Chen, busy pa ba si Mr. Lu? Madam, sa wakas nandito ka na. Hindi busy sa trabaho si Mr. Lu. Busy siyang magtampo. Nagtatampo?
Dahil ba sa sachet ay masyadong sira? Anong sachet? Hindi niya nakuha ang pajamas at naisip niya na bumili ka ng regalo para sa ibang lalaki. Madam, ngayon, kailangan mong gumawa ng hakbang at pasayahin si Mr. Lu. Pero hindi ko alam kung paano siya pasayahin. Madam, babae ka. Sa mga oras na ganito, kailangan mo lang magpakita ng konting kahinaan para maawa siya sa'yo. Kahit gaano pa kagalit si Mr. Lu, mawawala lahat iyon. Tara, tara. Mr. Lu, kailangan ka ni Madam agad. Anong emergency? Ako? Bueno. Natatakot ako sa dilim. Ano? Ngayon, tapos na ang oras ng kwento. Hindi ako makatulog mag-isa. Natatakot ako kapag pumipikit ako. Mr. Lu, pwedeng manatili ka sa akin. Ang gulo. Tara, aalalayan kita sa pagtulog. May nakita siyang musikero at sinabi, turuan mo akong tumugtog ng piano. Kalimutan mo na. Pajamas lang naman iyon. Kailangan pa niya akong samahan sa pagtulog. Wala nang ibang lalaki. Guro Lu, ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko. Gusto kong pumunta sa sementeryo. Dumalaw sa kanya. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Nandoon din si Xiao Xiao. Kung makita mo siya, malamang malungkot ka. Pupunta rin siya. Guro Lu, pagkatapos ng lahat, siya na lang ang kapatid ko. At anak din ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Ipasundo ka sa driver. Ingat ka. Si Xiao Xiao ang natitira kong pamilya. Sa harap ng puntod ni nanay, dapat siyang magmuni-muni. Sana gumanda ang mga bagay. Ano kaya ang ginagawa ni Xiao Xiao? Gaya ba siya ng akin, na miss din si nanay? Ngayon, ako na ang taya. Dalhan mo ako ng pinakamahal mong alak at ng top tier meal set. Isama mo na lahat. Miss, Ikaw, halika rito. Lumuhod ka at magbuhos ng inumin para sa akin. Miss, ang generous mo naman. Ibang level ka talaga. Hayaan ninyong makita ng lahat ang uri ng buhay na tinatamasa ko ngayon. Sunian, taglay mo ang titulong Mrs. Lu. Ano naman ang silbi? Itong black card. Napunta pa rin sa akin. Su Xiao, anibersaryo ng kamatayan ni nanay. Siya talaga. Paano siya nakapunta sa ganitong lugar? At umorder ng mga lalaking escort? Paano siya naging ganito kababa? Pakiikot ang sasakyan. Pumunta sa Platinum Club sa downtown. Bilisan mo. Uminom. Patuloy lang sa pag-inom. Ngayong gabi, inom hanggang sa mahulog. Miss, iba ang presyo niyan. Sino sa tingin mo ako? Mayaman ako. I-charge mo sa akin. Sige, sige. Mapagbigay ka, miss. Isang club? Mga lalaking escort. Sunian. Pinag-uusapan ng anibersaryo ng kamatayan ni inay. Lahat iyon ay kasinungalingan. Ano ba ang tingin mo sa kasal natin? Para saan? At ano ang tingin mo sa akin? Ihanda mo ang kotse. Pupunta ako sa Platinum Club. Opo, ma'am. Nagkakamali ka. Ang ibang lalaki, hindi kayang pantayan si Mr. Lu. Su Xiao, ngayon ay anibersaryo ng kamatayan ni inay. At pumunta ka sa club para kumuha ng lalaki. Tingnan mo kung sino ito. Sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo mapapag-utusan mo ako?
Ako ang kapatid mo. Nag-aalala ako sa'yo. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ano na ang nangyari sa'yo? Ano na bang nangyari sa akin? Tama. Hindi ako si Mrs. Lu. Wala ako sa kakayahan mo. Naipasakop si Mr. Lu sa iyo. Su Xiao, paano ka naging ganito? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ikaw ang nagpalaya sa akin. Sa pamilya Lu. Ngayon nagpapanggap kang nagmamalasakit. At nagbibigay ng payo sa akin. Pero hindi ka pa rin dapat sumuko sa sarili mo. Pumunta sa club para sa mga lalaki. Ako? Sumuko sa sarili? Ikaw ang kumikilos na parang santo, pero pokpok ka. Umangat ka sa pagpapakasal kay Mr. Lu, pero gusto mo siya para sa sarili mo lang. Magkapatid tayo, pwedeng nating ibahagi siya, pero gusto mo lahat. Akala mo puro ka? Ang tunay na mura ay ikaw. Itim na, cart ni Master Lu. Kamusta ka na? Ang cart mo. Ngayon akin na. Su Xiao, ibalik mo. Bitawan mo. Ibalik mo. Bitawan mo. Anong ginagawa mo? Layas! Sunian. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Master Lu. Ayos lang ako. Pasensya na. Hindi ko nadisiplina ang kapatid ko. Ninakaw niya ang black card mo. At ginastos ng walang pakundangan. Kaya pala sa lahat ng ito, si Su Xiao pala ang gumagamit ng card na ito. Yung set ng pajama ng lalaki. Binili rin niya iyon. Anong pajama? Kalimutan mo na. Mga bantay. Itapon siya sa Myanmar. Hayaan siyang mag-isa. Ano? Huwag! Ginoo! Ginoo! Alam kong mali ako. Sunian, pakiusap. Kausapin mo siya. Sunian, ako ang sarili mong kapatid. Titingin-tingin ka lang ba? Ako. Hindi mo ba naaalala, noong bata pa tayo, sinabi mong poprotektahan ako magpakailanman? Sunian, ikaw ba? Papatawarin pa ba siya? Su Xiao. Mula noong bata pa tayo, palagi kong itinuturing ang sarili ko bilang iyong ate. Dapat maging mabuti ako sa iyo. At alagaan ka. Masasarap na pagkain. Ikaw ang mauuna. Bagong damit, ikaw ang mauuna. Kahit ang huling pera ni inay para sa buhay. Ikaw ang kumuha niyon. Ikaw. Akala ko, iyon ay pagiging mabuti sa iyo. Pero mali ako. Hindi ko dapat ginawa ito sa iyo. Ang pagpapalayaw sa iyo, hanggang sa maging ganito ka ngayon. Mr. Lo. Ipadala siya sa Supervision Bureau. Wala nang pagiging mahina ang loob. Wala nang pagsasaalang-alang sa ugnayang magkapatid. Binigyan ko siya ng maraming pagkakataon. Pero siya mismo ay patuloy na nag-aaksaya ng sarili. Su Xiao. Mula ngayon, hindi ka na aking kapatid. Ate. Ang rosas na aking inalagaan ay sa wakas ay tumubo ng mga tinik upang protektahan ang sarili. Ate. Talagang alam kong mali ako. Ate, patawarin mo ako, okay? Ate, talagang alam kong mali ako. Ate. Mr. Lu. Wala na akong pamilya. Sunian, paano naman ako? Sa iyong puso, hindi ba ako itinuturing na pamilya? Kinuha ni Xiao Xiao ang itim na card ni Master Lu at nilustay ang 10-10 milyon. Kahit ipagbili mo ako, hindi ko pa rin kayang bayaran. Hindi, ang perang ito, kailangan kong humanap ng paraan para maibalik kay Master Lu. Departamento ng Disenyo ng Jingxi Group. Alok ng trabaho. Pumasa ako. Ang galing. Basta magsikap ako, kaya kong bayaran ng paunti-unti. Madam, anong ikinatuwa mo? Ang saya ng ngiti mo. Pumasa ako sa panayam sa Jingxi Group. Ito ang nangunguna sa Shangjing, nangungunang kumpanya ng disenyo. Sinubukan ko lang, hindi ko inaasahang makapasa. Jingxi Group? Hindi ba iyon? Bahala na. Kailangan kong maghanda ng mga kailangan sa onboarding.
Jingxi Group, hindi ba iyon isa sa mga kumpanya ni Master Lu? Kung gusto ni Madam na sumali, sabihin lang kay Master Lu, at ayos na. Bakit kailangan mo pang dumaan sa panayam? Sino ba ang nakakaalam? Siguro bagay lang ng mag-asawa. Ngayon, si Master Lu ay darating para mag-inspeksyon sa Jingxi Group. Lahat, maghanda, pumila sa pasukan para salubungin siya. Ngayon ang maswerteng araw natin. Si Master Lu ay darating para mag-inspeksyon. Master Lu, ang pangulo ng Jingxi Group. Siya mismo ang darating ngayon. Narinig ko na sobrang gwapo niya. Gwapo, at mayaman. Kung pwede lang, pakasalan siya, ang galing. Tumahimik ka. Matagal nang may gusto ang supervisor kay Master Lu. Kung marinig ka niya, siguradong gagawan ka niya ng problema. Pati ang supervisor ay may gusto kay Master Lu. Ang amo ng kumpanyang ito ay may apelidong Lu rin. Ang koinsidensya. Maligayang pagdating, pagdating, Master Lu, para sa para sa iyong iyong inspeksyon. Master Lu, ang malaking amo ng Jingxi Grupo ay asawa ko. Anong ginagawa mo dito? Ay nako, lihim kaming kasal. Hindi pwedeng dito. Mabubunyag tayo. Magandang araw, Ginoong Lu. Taga-design department ako, ang bagong intern, Sunian. Pumasok ako sa pamamagitan ng regular na proseso ng interview. Ngayon lang ako nagsimula. Ang Jingxi Group's rate ng pagpasa sa interview ay mas mababa sa 1%. Siya talagang pumasok ng mag-isa. Pero ayaw niyang ipaalam sa publiko ang tungkol sa amin. President Lu, handa na ang meeting room. Dito po, sa ganang ito. Si Suni yan, di ba? Kakasimula mo lang, at may lakas ka ng mang-akit kay Mr. Lu? Hintayin mo lang. Tagapamahala, ito ay... Ayusin mo ito. Uriin ayon sa departamento at lagyan ng label. Gumawa ng 20 kopya. Kailangan ng mga ito para sa meeting ngayong hapon. Pero ang mga ito hindi trabaho ko. Taga-design department ako. Dapat gawin ito ng admin. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Konting usap. Kung hindi, umalis ka na. Kakapasok pa lang sa kumpanya, mas mabuting huwag makipag-away sa iba. Mas mabuti. Gagawin ko. Siguraduhing mag-coordinate. Mr. Lu, Bakit marami kang daladala? Ito ay puro gawaing pang-administrasyon. Bakit mo ginagawa ito? ako ay bagong empleyado. Tumutulong ako sa departamento sa mga pangunahing gawain. Tama lang. Ang pamilya Lu ay kayang sustentuhan ka. Hindi mo kailangan magtrabaho. Gusto ko lang. Subukan ang sarili kong kakayahan. Maaari kong ayusin ang pinakamagandang posisyon para sa iyo. Hindi mo kailangan magsimula bilang intern at umangat ng paisa-isa. Ayaw kong umasa sa koneksyon. Gusto kong umasa sa sarili ko. Umasa sa sarili mo? Sunian, ikaw na ngayon si Ginang Lu. Maaari kang umasa sa akin. Hindi. Gusto kong patunayan na kaya ko. Ginoong Lu, pakiusap, payagan mo akong magtrabaho dito. Magtatrabaho ako ng napakasipag. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kung may mangyari, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Ginoong Lu, ibig ba sabihin nito pumayag ka? Kung gusto mo, pumayag ako. Ginoong Lu, nagsasabi ka ng mga pambobola ulit. Chen Feng, magbigay ng utos, lahat ingatan ang ginang. Opo, Ginoo. Hindi na kailangang mag-ingay ng ganito. Tratuhin mo lang ako bilang regular na empleyado. Ayaw ko ng espesyal na pagtrato. Kung ano ang sabihin mo. Ginoong Lu, malapit nang magsimula ang pagpupulong. Ngayong gabi, uuwi ako ng late.
Mamaya, ipapasundo kita ng driver para sunduin ka diretsyo. Si. Magtatrabaho ako ng masipag. Hindi ko bibiguin si Ginoong Lu. Sunyan, niligawan mo ba talaga ang CEO at dumapa sa kanyang mga bisig? Sunyan, hintayin mo lang. Sunian, unang araw mo sa trabaho, at nagtatrabaho ka na agad ng sobra. Magpahinga ka, kumain ka muna. Hindi na kailangan. Salamat. Anong nangyayari? Anong ginagawa ninyo? Binabayaran kayo ng kumpanya para magpakatamad? Sunian, nasaan ang mga dokumento para sa pulong bukas? Narito. Naihanda ko na sila. Nasaan ang aking file? Paano ito nawala? Naglakas loob kang manligaw kay Mr. Lu? Ipaparamdam ko sa'yo. Mamatay nang hindi mo alam kung ano ang tumama sa'yo. Sunian, nakikita ko na ang isip mo ay wala talaga sa iyong trabaho. Ang ulo mo ay puno ng, hindi ba iniisip mo kung paano manligaw kay Mr. Lu? Tama ba? Tagapamahala. Hindi ako nanliligaw kay Mr. Lu. Siya ay asawa ko. Gawin mo ulit. Gumawa ng 10 kopya. Hindi ko matatapos iyan. Ibigay mo sa akin bukas. O mag-empake ka at umalis. Mukhang magtatrabaho ako ng gabi ngayon. Dapat ko bang sabihin kay Mr. Lu? Hindi. Masyadong busy siya. Hindi ko. Maistorba siya sa maliit na bagay. Kailangan mo ba ng tulong? Kaya ko itong gawin mag-isa. Salamat. Bakit nandito pa siya? Mukhang nag-overtime ang binibini. Sino ang nagsabing mag-overtime siya? Hindi ako sigurado. Si, alamin mo. Opo. Hindi ko pa tapos ang mga file ko. Tapos na lahat. Matulog ka na. Talaga? Talaga. Gagawin ko para sa iyo. Chen Feng, Narito. mag-issue ng utos. Simula bukas. Walang sino man ang papayagang mag-overtime. Opo. Binibini, ikaw lang ang makakapagpabago sa mga empleyado na huwag mag-overtime. Talaga kang biyaya sa mga empleyado. Mr. Lu, siya ang nagpatawag kay Mrs. Lu na mag-overtime. Mrs. Lu. Mr. Lu, posible bang na si Sunyan ay asawa mo? Hindi siya. Ikaw? Hindi ko siya pinag-overtime. Pinayuhan ko siyang umuwi ng maaga. Masyado lang siyang mabagal, kaya nag-volunteer siyang mag-overtime. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan. Ikaw, pansamantala kang na-demote. Sa susunod, sibak ka na. Oh. Ay naku, malalata na ako. Dahan-dahan lang, Mrs. Lu. Itong coat, hindi ba ito ang ipinakustomize ng binata para sa iyo? Sa wakas, pumayag ka nang isuot ito. Ang sweet ninyo. Ang coat ni Sunyan, custom made yan, di ba? Ano ang relasyon niya kay Mr. Lu? Sunian, itong quote mo. Ano tungkol dito? Ito ay custom made, di ba?
Itong brand, sabi ay sa pamilya Lu lang daw nagsaserve, at hindi kailanman ibinebenta sa labas. Saan mo nakuha yan? Hindi ka naman, babae ni Mr. Lu, di ba? Nako, nagmamadali kasi ako, kaya hindi ko sinasadyang maisuot ang jacket na inihanda ni Lord Lu para sa akin. Ito yung binili ko sa tindahan sa kalye. Nagkataon lang. Tindahan sa kalye. Ang ganda ng tela, mukha namang hindi peke. Pagka lang yan. Pagka lang. Wala namang paraan na magsuot ako ng parehong brand ni Lord Lu. Lahat nagkataon lang. Nagkataon? Ayaw ba talaga niyang malaman ng iba ang relasyon natin? Nakakahiya ba ako? Sa wakas, tapos na ang trabaho. Napagod ka ba ngayon? Hindi. Chen Feng, pumunta ka sa mall. Mall? Para saan? Bumili ng pareho. Hindi ba yan? Ang maalamat na umiiwas sa babae, Panginoong Lu? Talagang hawak niya ang kamay ng isang babae. Ito ba ay isang sosyalidad mula sa Shangjing na hindi ko pa nakita? Hindi siya mukhang anumang uri ng mayamang tagapagmana. Paano siya nakatayo sa tabi ni Panginoong Lu? Eksakto. Talaga. Hindi dapat nasa tabi ni Panginoong Lu. Panginoong Lu, bakit kayo personal na pumunta? Namimili kasama ang asawa ko. Palabasin ang lahat sa mall. Iyong asawa? Panginoong Lu, nag-asawa kayo? Kailan iyon nangyari? Bakit hindi namin narinig? Kailangan ko bang magulat sa inyo? Hindi. Lilinisin ko ito ngayon. Agad-agad. At sila? Ayaw ko silang makita sa Shangjing muli. Panginoong Lu. Hindi na kailangang linisin ang lugar. Masyadong kapansin-pansin. Natatakot kang maging kapansin-pansin. Ayaw kong pag-usapan ako. Tungkol sa akin? O tungkol sa iyo? Pareho. Tumingin ka. Sunyan. Ikaw na ngayon si Mrs. Lu. Saan ka man pumunta? Hindi mo kailangang yumuko. Ginoong Lu, maligayang pagdating. May bago kaming dumating ngayon. Hindi na kailangang ipakilala. Itong isa. Kukul sa kanya, kukul sa akin, isang set bawat isa. Ginoong Lu, puro panlalaki po ito. Baguhin para bagay sa kanya. Kung hindi matapos sa 3 araw, kunin mo ang tatak mo at umalis ka sa Shangjing. Opo, Gino. 3 araw gagawin namin. Mula ngayon, pareho lang tayo ng isusuot. Ha? Tara na. Marami pa tayong makikita. Si Ginoong Lu ay hindi makapaghintay na sabihin sa buong mundo na may asawa na siya. Ang pagkaseloso, nakakatakot. Ang mga damit na ito ay kapareho ng kay Ginoong Lu, di ba? Sunian, ang mga damit na ito ay kapareho na naman ng kay Ginoong Lu. Ito ay uso lang naman. Sikat ngayon. Hindi, ang relong ito ay parehong estilo ng suot ni Ginoong Lu kahapon. Nagkataon. Lahat nagkataon. Mag-usap muna kayo, kukuha ako ng tubig. Bakit ang daming magkakatugma? Oo nga, Bakit si Ginoong Lu iginigiit na magkapareho tayo ng damit? Hindi ba sinabi niyang lihim na kasal? Baka naman hindi siya takot na malaman. Mahirap talaga maintindihan ang isip ng lalaki. Sunian, Senior Guchen, ikaw nga talaga. Narinig ko na may bagong tao sa design department. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Senior, bakit ikaw din ay nasa Jing City? Pumunta ako dito pagkatapos ng graduation. Nagtatrabaho sa project management. Ikaw? Ano ang dahilan kung bakit ka nagpasyang pumunta sa Jing City? Gusto kong subukan ang aking kakayahan. Matagal ka nang may talento sa disenyo. Ang pagpunta sa Jing City ay tamang desisyon. Nagpapakumbaba ka, Senior. Uy, may proyekto sa susunod na linggo. Ang aming departamento at ang design department ay magtutulungan. Marahil kailangan nating mag-usap ng marami. Sige, magtatrabaho ako ng mabuti. Kaya mo iyan. Kung may mga problema ka, pwedeng lumapit sa akin.
Sunian, tapos na ang usapan? Natapos mo ba ang mga file? Babalik ako agad. Sunian, huwag mong isipin na dahil lang ikinasal ka kay Master Lu, lahat ay magiging madali. Kung personal na makikita ni Master Lu na niloloko mo, Ang lugar na ito, pwedeng lumipat ng kaunti pababa. nagdesisyon ng kumpanya ang West City Project ay sabay na pangasiwaan ng Design Department at Project Department. Sunyan, Guchen, kayo dalawa ay magiging magka-partner. Kayo dalawa, ang isa gwapo, ang isa mabait, talagang tugma na gawa sa langit. Oo. Si Senior Gutchen ay napakabuti kay Sunian. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamahal. Iniship ko. Ang galing nilang mag-asawa. Hindi ganoon. Si Senior Guchen at ako. Sunian, isang dakilang tao tulad ni Guchen dapat mong pahalagahan. Nagbibiro ka, Direktor. Sunyan at ako ay alumni lamang. Tama lang na magtulungan. Alumni, ha? Kung gayon, mas malalim ang samahan, di ba? Sama-sama. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sama-sama. Huwag gumawa ng ganyang biro. Sunyan, teka lang hanggang masira ang iyong reputasyon. Mr. Lu, pagkatapos, siya ay sa akin. Sabihin mo na. Master Lu, may chismis sa kumpanya. Sabihin mo, ang young madam at ng project department's C Manager Gu ay lihim na nagkita sa break room at sinasabi nila, sila ay perpektong magkatugma. Perpektong magkatugma. Ang supervisor na iyon ang nagsimula ng pang-aasar. Ngayon, narinig na ng buong kumpanya. Sinasabi na si Manager Gu ang tunay na nobyo ng young madam. Master Lu! Ay nako, super seloso si Master Lu. Sunyan, buong araw akong abala. Tara, kumain tayo. Alam ko sa malapit may bagong Japanese restaurant na nagbukas. Masarap naman. Ayaw ko, salamat. Mayroon pa akong gawain na tatapusin. Pwede kang magtrabaho mamaya. Ang kalusugan mo ang una. Libre kita. Sabihin na lang natin na para ito sa matagumpay na partnership. Tara na. Wait, Tara na. Pakawalan mo siya. Mr. Lugabina, bakit nasa opisina ka pa? Mr. Lu, Huwag kang gumalaw. Linisan mo ng maayos. Marumi ito. Mr. Lu, anong ibig mong sabihin dito? Ang iyong mga kamay ilayo ang kamay mo. Mr. Lu, nagkamali kayo ng intindi. Inaalagaan ko lang ang junior ko. Junior? Tatawagin mong junior si Sunyan. At ano ang tawag mo sa kanya? Senior, Malapit na, ha? Alam mo ba? Kung ano ang tawag ko kay Sunyan? Ito. Asawa. Asawa? Sunian ay asawa mo. si Lord Lu ay ginawa itong publiko ang relasyon natin. Ngayon alam mo na. Simula bukas ililipat ka sa branch sa Nancheng. Lord Lu ako. May problema ka? Wala. Ang Jingxi ay hindi nangangailangan ng empleyadong humahawak sa asawa ng amo. Ako. Ang pagiging possessive ni Lord Lu. Sunian. Ano ang relasyon mo kay Guchen? Kami ay, Ano lang? Nag-imbita sa iyo sa hapunan ang senior na estudyanteng humahawak sa iyo. ay hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa pagitan namin, wala talaga. Wala talaga. Sa iyong mga mata, kapag tumingin ka sa kanya, may halatang pahiwatig ng ngiti, isang pahiwatig ng kabaitan, isang pahiwatig ng lambing, isang pahiwatig ng pagkabiro, at sinasabi mong wala. Lord Lu, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ako tumitingin sa kanya ng ganoon. Hindi mo lang napapansin sa sarili mo. Pinayagan mo siyang manglibre sa iyo ng hapunan. Pinayagan mo siyang hawakan ang kamay mo. Seni, tinatawag mo siyang senyor, nang napakaamo. Hindi ko ginawa ako.
Lord Lu, nagmamaktol ka ba? Paano ko magagawa? Lord Lu, nagseselos ka ba? Selos? Paano ako magsiselos? Ako, Luyanting, hindi kailanman nagsiselos. Ito ay dahil asawa kita. Hindi ko hahayaan ang ibang lalaki na humawak sa iyo, iyon lang. Tama iyon, Lord Lu. Mapagpasiya at walang awa paano siya gagawa ng isang bagay na parang bata na nagsiselos. Nag-iisip ako ng sobra. Paano ako hindi kasing galing ni Guchen? Master Lu, ano ang sinabi mo? Wala. Tingnan mo ang ekspresyon ni Master Lu. Naapektuhan siya ng pag-ibig. Chen-Feng. Paano ko ipapakita ang aking pag-aangkin sa harap ng ibang lalaki? Kailangan mong ipaalam sa ibang lalaki na kayo ay hindi maaaring paghiwalayin. Hindi mapaghihiwalay. May katuturan. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para sa buong kumpanya. Hindi. Malaman ng buong mundo. Master Lu, balak mo bang gawin ang unang hakbang? Ano pa? Hintayin na may ibang kumuha sa kanya? Matalinong hakbang, Master Lu. Ngayong gabi ang selebrasyon para sa proyekto ng West City. Nabook namin ang buong KTV. Walang sino man ang pinapayagang hindi pumunta. Tagapamahala, hindi ako sasama. May mga gagawin ako sa bahay. Sunyan, lahat ay nagdiriwang ng proyekto. Bakit ka nagsisira ng saya? Oo, eksakto. Gusto mo pa bang magtrabaho bilang mga kasama? Ano bang problema niya? Special ba siya o ano? Napaka-anti-social. Paano kami makikipagtulungan sa kanya sa mga proyekto sa hinaharap? Sasama na ako. Tamang desisyon iyan. Naghanda ako ng espesyal, isang magandang palabas para sa inyo. Master Lu, ngayong gabi may selebrasyon sa departamento. Uuwi ako ng medyo late. Selebrasyon. Mabuti. Iyon ay isang pagkakataon. Oras na para ipaalam sa mga tao sa kumpanya, lahat malaman na siya ay si Mrs. Lu. Tagay, magandang trabaho lahat. Ang aming departamento ng disenyo, ang bagong magandang babae. Tara, uminom tayo at magkakilala. Sige. Kilalanin mo muna ako. Pasensya na, may asawa na ako. Nag-asawa ka ng napakabata? Nag-asawa ka ng maaga. Nag-asawa ka ng bata, ha? Senior, anong ginagawa mo rito? Siyempre, inimbita ko siya. Bukas pupunta ako sa sangay na opisina sa ibang lungsod. Ngayong gabi, espesyal akong pumunta para magpaalam sa iyo. Senior, naway maging maayos ang iyong paglalakbay. Sunian, kahapon, dinala ka ni Mr. Lu. Pinahirapan ka ba niya? Masama ang ugali niya. Alam kong nagdusa ka. Senior, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi niya ako pinahirapan. Sunian, bakit mo kailangan tiisin? Hindi iyon. Hindi ko. Sunian, bago ako umalis, may gusto akong sabihin sa iyo. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Mula noong kolehiyo hanggang ngayon. Ito ba ay isang pag-amin? Ngayon, ang kumpanya maraming tao ang nanonood. Tingnan natin kung gusto ka pa ni Mr. Lu. Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko, gusto kita. Gusto kita. Sunian. Ano ang gagawin mo? May nararamdaman ka ba sa akin? Ginang, pakiusap, huwag kang gumawa ng anumang kalokohan. Huwag kang gumawa ng anumang katangahan. Kung hindi, ngayong gabi, ang KTV na ito ay babaligtarin ni Ji Lu. Sunian, noong kolehiyo, palagi kitang nagustuhan. Inosente ka at mabait. Maliban sa iyo, hindi ako maaaring umibig sa ibang babae. Ginoo, pakiusap. Respetuhin mo ang iyong sarili. Sinabi ko na sa iyo, may asawa na ako. May asawa ka na? Kung gayon, may lakas ka bang loob na sabihin sa lahat kung sino ang asawa mo? Ihahayag ba niya ang aking pagkakakilanlan? Pakasalan mo ako ng lihim sa loob ng 1 taon. Kita mo? Bakit ka natatakot? Dahil hindi ka niya pinapayagang lumantad. Tama ba? Hindi ka man lang niya gusto. Itinuturing ka lang niya bilang isang laruan. Hindi totoo iyon. Sabihin mo nga. Sabihin mo sa lahat. Kung sino siya. Tama yan. Sino ba ang nakakaalam kung sino iyon?
Ang asawa ko ay ang CEO ng Jingxi Group, Lu Yanting. Ang galing! Sa wakas, may titulo na si Amo Lu. Amo Lu. Siya naman, Mrs. Lu. Napakabait sa akin ni Amo Lu. Legal kaming kasal. Hindi ko sinabi noong una. Dahil lahat tayo ay kasamahan. Ayaw ko ng espesyal na trato. Tagapamahalago. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo na siya si Mrs. Lu. Pinangahas mo siyang agawin? Madam, ikaw, sana sinabi mo sa amin. Paumanhin sa kanina. Hindi mo dapat dahil lang asawa ko si Amo Lu siraan siya. Guchen, nagbago ka? Naging ibang tao ka na hindi ko kilala. Huwag na tayong makipag-ugnayan. Sunian, masyado akong pabigla-bigla ngayong gabi. Pasensya na. Itong orange juice ay ang aking paumanhin sa iyo. Inumin mo. Pagkatapos, hindi na kita aabalahin. Hindi na kailangan. Hindi ko iinumin. Hindi pwede. Kailangan mong inumin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Inom! Inumin mo! Hindi ko iinumin. Hindi ko iinumin. Bitawan mo. Ginoong Lu. Mali ako. Sunyan. Bata. Pakisabi ng maganda para sa akin. Ginoong Lu. Papatawarin mo ba siya? Sabi niya ng masama tungkol sa iyo. Hindi ko siya patatawarin. Alisin ang taong ito. Opo, Ginoo. Ginoong Lu, nakikiusap ako. Mali ako. Nakikiusap akong patawarin mo ako. Hoy, Ginoong Lu. Ginoong Lu. Ay nako, naalala ko na. Ang nagpasimula ng chismis tungkol kay Ginang Lu at Guchen. Siya iyon. Tama, Oo, siya nga. itong si Guchen ngayon ay tinawag mo rin dito, di ba? Kaya ang taong ito ay siya. Talaga nangahas siyang magdulot ng alitan sa pagitan ni Ginoong Lu at ng kanyang asawa. Hindi ako iyon. Hindi ko ginawa. Tanggal, pinagbawalan sa buong kabisera. Mali ako. Mali talaga ako. Sana sina Ginoong Lu at ang kanyang asawa. Sandaang taon ng kaligayahan. Lahat dito ay tataas ng 10 beses ang sahod. Galing! 10 beses. Salamat Ginoong Lu. Salamat Ginang Lu. Mabuhay si Ginoong Lu. Mabuhay si Ginoong Lu. Sunian, pakakasalan mo ba ako? Ngayon, ang lalaking ikakasal at ang babaeng ikakasal magpalitan ng singsing. Napakasaya. Sa pagkakataong ito, walang kasunduan. Walang lihim na kasal. Tayo lang. Tayo lang. Ngayon, ang lalaking ikakasal ay maaaring halikan ang kanyang nobya.